So, welcome po sa Word of God Daily Gospel, na kung saan ang layunin ng Facebook Live na ito ay palaganap ang mabuting balita. At ngayong araw po, maraming salamat sa Diyos. Ngayon po ay January 8, 2024 at ang Monday Gospel po ang ating pagmimilayan. At ako po, Sister Angelica Dorde, na isang from Bulacan at isa po akong Katoliko. At meron po tayong kasama ngayon na gagamitin po ng Panginoon para maging daluyan ng kanyang mensahe. At ito po ay ang pagbasa po ay manggagaling po of course kay San Marcos chapter 1 verse 7 to 11 ang tungkol sa pangangaral ni Juan Bautista at pagbabautismo kay Jesus. So, i-add po natin si Brother Noel Sibal. Okay, hintayin po natin siya makapasok. Ito pong gospel natin ngayon, yung gospel. Okay. Magandang gabi po sa iyo, Brother Noel. Ay, isang magandang gabi sa iyo, Sister Angelica. Opo. Good morning, good evening po. Pwede na po kayo mag-start ng opening prayer niyo, tsaka po kayo na po yung magbasa ng gospel. Ay, wala yung ko, pasensya na. Kadarating ko lang yung gayo. Pwede kayo na sa gospel. Sige, dali. Ako na lang po magbabasa, tapos kayo po magbigay ng reflection. Okay. Amen po. Okay. Ang mabuting balita ayon kay San Marcos, papuri sa iyo, Panginoon. Lagi niyang sinasabi sa kanyang pangangaral, darating na kasunod ko ang isang makapangyarihan kaysa akin. Hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang mga panyapak. Binabautismahan ko kayo sa tubig, ngunit babautismahan niya kayo sa Espiritu Santo. Hindi dumating si Jesus mula sa Nazareth, Galilea, at siya binautismuhan ni Juan sa ilog Jordan. Pagkaahon ni Jesus sa tubig, ay nakita niyang nabuksan ang kalangitan at bumaba sa kanya ang espiritu na gaya ng isang kalapati. At isang tinig ang nagmula sa langit. Ikaw ang minamahal kong anak,
lubos kitang kinalulugdan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri Puri ka namin. ang aming Panginoong Kristo. Amen. So, pwede na po kayo magbigay ng reflection, brother. Okay? So sige po, mga kapatid, isang magandang gabi po sa inyong lahat. Yung mga tao sa Bulacan, sa Pampanga, at buong Pilipinas na, no? Nanonood din pala sa atin itong mga kaibigan natin na minsan sinishare ko sa kanila, ang mga nasa bilangguan, no? Isang ministry po namin ito every Sunday. Andun po kami. Okay? Sa mga kakilala, kamag-anak, at mga kaibigan po dyan. Po. Napakaganda po ng ebanghelyo natin ngayon. Ito po yung Baptism of Jesus. The feast of the Baptism of Jesus. Bago po pupunta kay Jesus, punta muna po tayo kung sino po ba itong naghahanda, no? Sa daan ng ating Panginoon. Baga sa concert, ito po ang frontliner, no? Siya po yung front act muna bago ang main event o ang main actor. So, sino si St. John the Baptist? Minsan parang narinig ko na kay Sister Angelica, no? Parang pinaliwanag niya itong si San Juan Bautista na nasa ilang, nasa disyerto, no? Halos puro pukyuta ng kanyang kinakain, ang kanyang damit ay napakasimple, no po? Bakit siya nandoon, no? At sino ba talaga itong si San Juan? Alam niyo po, bago magsimula ang public ministry ni Jesus, nakita muna itong si Mama Mary nung sila ay nasa sinapupunan pa, no? Nagkita si Mama Mary at saka ang kanyang pinsan na si Saint Elizabeth. Medyo matanda na si Saint Elizabeth. Samantalang si Mama Mary ay 14 years old pa lang noon. Alam niyo, nung magkasalubong, talagang dahil charismatic, no? Naglundaga, no? Na mayroong lumundag sa tiyan ng dalawa, no? Ito raw ang tinatawag nilang Ark of the Covenant, no? Nagsalubong dahil si Mama Mary, dinadala po niya ang tagapagligtas. Kapatid, alam niyo po, halos ilang months lang ang tanda ni San Juan kay Jesus. Halos 6 months lang, if my memory serves me right, no? 6 months lang. Pero alam niyo, nung sila ay bata, according to Bishop Ambo, sa kanilang pag-aaral, halos nauna nga itong si San Juan Bautista, mayroong pag-aaral sa mga udyo. Diba, before sila mag-12 years old, parang sa K-12, sa pananampalataya naman ito, lahat ng napag-aralan mo, meron silang comprehensive exam. Ipapahayag mo sa mga Hudyo, ganyan po sila, no? Ipapahayag nila lahat ng kanilang nalalaman. Ganun po ang nangyari, no? Nauna si San Juan Bautista, tapos si Jesus. Halos more than 3 kilometers lang ang layo po nila sa isa't isa. Kung nasa siyudad si Jesus, ay baliktad po, no? Si San Juan Bautista, medyo malayo ng konti si Jesus. No? Ganun po ang layo nila. Yun, to make the story short, ito po ang nangyari. No? Parang idol nung una, parang minomodelo ni Jesus. Ito pong si San Juan. Tandaan po natin, hindi po ginawa ni Jesus ang kanyang divinity rito. No? Tao pa rin siya. No? Nakasaad po sa ating mga sulat. No? Itong datapwat siya ay Diyos, inubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Talagang parang isang tao talaga ang kanyang humanity. No po? Hindi pa niya ginagamit ang kanyang divinity rito. Kung paano nararamdaman natin na tayo ay tao, tayo ay kung minsan nangihina, pero hindi po siya nagkasala. Naging masunurin pa rin po sa kanyang mga magulang, lalong-lalo na sa ating Diyos Ama. Po? Ayun kapatid, ngayon, pinrepare po ni San Juan Bautista ito. Nasa ilang po siya ngayon. Bakit ganun ang nangyari sa kanya? Samantalang kanyang ama ay nasa templo, tagapaglingkod. No? Pero siya ay nasa ilang. Meron palang corruption noon. No? Ito yung tinatawag nilang voice in the wilderness. No? Ito po siya, pinrepare niya ang way ng ating Panginoon. At ngayon po, siya na ngayon. At sinasabi niya sa ating ebanghelyo, hindi man ako karapat-dapat na magkalat ng kanyang sandalyas. Na po. Babautismuhan ko kayo sa tubig, pero babautismuhan tayo sa Espiritu. Na po. At merong isang parang isang kalapati na po, nagpakita
At sabi ng ama, ito ang aking kinalulugdang anak, no? Pakinggan niyo siya. So kapatid, ito po ay pumapasok na rin ng Trinity, no po? Bakit may Trinity sa ating pananampalataya na medyo mahirap po talagang talusin. Isang mystery po talaga ito, no? Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu. So sa ating pananampalataya, mystery po ito. Pero kung gusto niyo ng analogy, para pong tubig. Ang tubig pwede pong solid, liquid, and gas. Liquid, yung ordinaryong nakikita natin. Solid kapag naging yellow. At liquid at gas kapag nag-evaporate po yan. Pero tubig pa rin po sila, no? Gaya rin po yan ng itlog. Ang itlog, meron siyang egg cell, egg white, at egg yolk. Alisin mo ang isa doon, hindi na po itlog na po. Ganun po, parang kung paano lang siya, analogy po yan. Sa ating Diyos, Ama, Anak at Espiritu, ang Diyos Ama ang lumikha po ng lahat, no po? Dahil sa kanyang dakilang pagmamahal sa atin, ibinigay niya ang kanyang anak, no po? Para mas maramdaman pa natin po siya, no? At doon, kapatid, omnipresence po siya ngayon, yung God, the Holy Spirit, kung saan mo tayo pumunta, kahit sabay-sabay tayong magdasal, kahit ilang bilyon tayo, kahit 4 na bilyon tayong nagdarasal, napapakinggan niya po tayo. Po? Yun ang kanyang lakas. Ito po ang Holy Spirit. Po? God the Father, God the Son, and the Holy Spirit. Pinakita po niya rito ngayon, kapatid, ang pagbibinyag. Bakit may binyag? Samantalang si San Juan Bautista, nangangalat ng mabuting balita, itong Boys in the Wilderness, magpabinyag, tapos repent, ibig pong sabihin, magsisi sa mga kasalanan, no? At magpabautismo. Ang water, sabi niya, bibinyagan ko kayo sa water, at kayo ay bibinyagan naman sa Holy Spirit, no? Itong si Jesus. So kapatid, ano ang sinisimbolo ng water? Water, no po, sa John 7:37, mula sa kanyang sinapupunan, bubulwak ang ilog ng buhay. No po? Nakita rin po ninyo yung isang babae, nakita niya sa isang balon, no po, umiigib ng tubig. Sabi ni Jesus, bibigyan kita ng tubig na hindi ka na mauuhaw kailanpaman. Sapagkat po ang mundo, ano man yan, power, money, no po, prestige, o popularity, meron pa rin kakulangan. Law po itong tinatawag nilang law of scarcity. Meron palaging kulang kahit po sa pera, kayamanan. Kapatid, wala pa pong taong tumigil na sa kahanap ng salapi. Sapagkat ang tao, wala pong satisfaction. But you, when you return to Jesus, when you accept Jesus as your Lord and personal Savior, kapatid, napakasarap po. No? Hindi ka na mauuhaw kailan paman. Ito po ang sinasabi ng ating Panginoong Yesus. Ito po ang sinasabi niya. No? Ito po ang tubig. No? Po, yung sa Salmo nga dito, no? Nakasaad po sa Salmo, ano bang nakalagay doon? Sa wikang Ingles, sabi po, you will draw water, no? Po? Joyfully and springs of salvation. No? Po? Ito pong Salmo po ngayon. No? Sa tubig, kapatid, sa kanya, sa ating Panginoon, kapag ikaw ay naibsan ng tubig, hindi ka na mauuhaw. Ito po ang tubig na sinasabi ng Panginoon. Although sa lumang tipan, ito pong tubig ay kamatayan din. Kahit po sa binyag, no po, kapag inulubog po tayo doon, we will immerse. Ibig sabihin, kapag 5 minutes, hindi ka na lumitaw, mamamatay ka po doon. No? Mamamatay ka sa tubig. Dito naman, meron tayong papatayin. Meron tayong papatayin. Ito po yung kasalanang minana natin. No po? Yung original sin. Ito po yung purpose ng binyag, lalo-lalo sa ating mga Kristiyano. Para mapabilang tayo sa kaharian ng Diyos. Merong mamamatay, meron namang new life o merong mabubuhay dito. Ito po si Kristo. No? Mamamatay ang ating mga kanang kasalanan at meron pong mabubuhay. Ito po yung pag-enter natin in the kingdom of God bilang mga Kristiyano. Ito po ang tinatawag nilang binyag. Po? Bakit merong mga infant baptism? So nakita natin sa Bible, puro matatanda ang mga binibinyag. No po? But dito,
bakit merong mga infant baptism. Sa infant baptism, isa pong sakramento na iniwan sa atin ni Kristo sa kanyang simbahan. No po? Infant baptism para mapabilang din po tayo sa kanyang karyan. Noon kasi merong mananakop, no? Halos sabihin ko na, no? Gaya ng mga Muslim, sasakupan, sinakop ng Israel, no po? At lahat ng mga doon ay meron silang ginagawa. Kapag sinakop nila, aanib ka sa kanilang simbahan. Sa atin naman, habang maliit pa, pinapabinyag natin. Hindi naman po kasalanan na ang sanggol ay ipabinyag. No po? Doon, meron tayong mga ninang at ninong. Dapat nga, isang ninang, isang ninong. Ang problema, nagiging barangay ang mga ninang at ninong natin, no? Nagiging commercial na. Dahil sila ang aako at sila rin ang magtuturo sa kanila, no? Gagabay. Meron tayong isang sakramento pa, ito po yung kumpil. Sa kumpil, doon medyo mature na po siya, no? Sa kumpil, kapatid, siya ang magsasalita, siya na gagaya po ni Jesus, no po? Nung siya ay tinanong sa templo, doon, ihahayag na niya, ipapahay na niya ang kanyang pananampalataya bilang isang miyembro sa kaharian ng Panginoon, no po? At bilang mga Kristiyano, tayo po yung mga Katoliko, meron tayong ginawang 7 sacraments. At ito pong isa sa 7 sacraments, ito pong binyag. At sa binyag, ang mga ninong ang aako sa ating mga kasalanan. Sila rin ang magsasabi kung ano ang ating pananampalataya. At pagdating ng kumpil, tayo na po, no? Halimbawa yung mga bata na pinapakumpil na po natin. So mga kapatid, ito po yung mensahe ng Ebanghelyo natin ngayon, no po? Dapat talaga, bakit si Jesus ay isang Diyos na, bakit magpapabinyag pa siya? Pinapakita po niya rito, ang purpose po ni Jesus. Nagkatawan po ang salita, na po? Ang salita ay Diyos at nagkatawang tao. Pinakita po niya sa atin. Ito po ang misyon ni Kristo. Naging tao si Kristo para ipakita kung paano maging tao. Na po? So mga kapatid, ito po ang dapat natin gawin. Because Jesus is the way, the truth, the life, na po? Siya po ang dapat nating sundin. Si Jesus lamang, mga kapatid, kung paano ang kanyang tinuro sa atin. Ginawa ng Diyos ang simbahan. At ang simbahan, gumawa po ng Biblia. Mali po yung iba, no? Nauna daw ang Biblia kaysa sa simbahan. Mali, no po? Gumawa si Kristo ng simbahan. At ang simbahan, bunga lang po ang Biblia. Oral and written tradition nga yan, no? Sa John 21:25, there are many other things that Jesus did not written down in the scripture. If it is written, I suppose, that the whole world could not hold the whole books. No po? Hindi po magkakasya. John 20:30, marami rin ginawa si Kristo at himala na hindi nakasulat po sa Biblia. So sa atin po, tatlo lang po yan. No po? Yung oral tradition, tinuro muna ni Kristo, ginawa niya ang simbahan, tapos yung pong written tradition. Bunga po ng simbahan, ito pong written tradition. No? Then, dahil silang gumawa, meron po tayong tinatawag nilang church magisterium. Siya rin ang gumawa, siya ang nagpayag, sila rin ang magpapayag kung ano talaga ang mga written and oral tradition na ito. Amen? Amen. So mga kapatid, pagpapakumbaba po ang ginawa ni Kristo. No? Dapat hindi na siya binibinyagan. Kahit si San Juan Bautista, no? Para bang nagtataka siya, bakit pati ako ay kailangan bakit kailangan binyagan ko si Kristo, no? Pinakita lang po niya ang pagpapakumbaba, no po? So doon, kapatid, dahil nabautismuhan siya, sabi ko nga sa John 3:37, mula sa kanyang sinapupunan, bubulwak ang ilog ng buhay. Yun po ang purpose ng tubig na yan, no po? Ito pong tubig ay nagiging new life. At yung tubig na yan, pwede rin po siyang papatay kapag ikaw ay nalunod, papatay niya ang ating mga kasalanan na minana at mayroong mabubuhay. Ito po yung tinatawag nating new life. So magandang gabi po sa inyong lahat. Na po, tatapusin ko halos 20 minutes lang po ako sa isang kwento. May isa pong kwento. No po? Isang prinsesa at saka isang prinsipe, hari. Ang meron siyang anak na medyo tumatanda na siya,
Gusto niya ng kanyang anak ay makapag-asawa muna bago siya mamatay. Pinatawag niya lahat ng kanyang nasasakupan sa kanyang kaharian. Sabi niya, sino man ang mananalo sa isang patimpalak, mapapasa kanya ang prinsesa at siya ang susunod na magiging hari pag siya ay namatay na at lahat ng kanyang kaharian papupunta sa kanya sapagkat siya ang susunod na hari. Lahat po ay palakpakan, lahat ay nagpalista, lalo ng mga magigiting at matatapang na lalaki. Pero hindi pa po tapos doon. Sabi ng mahal na hari, ang gagawin lang ninyo, lalangoy kayo sa ilog na yan. At sino mang makapunta sa dulo, medyo malapit lang, siguro mga 100 meters lang. Makapunta sa dulo, sinong mauna at sasampa sa hagdanan at sa tulay na yan ay babalik dito. Ganun lang po. Pero nung sila ay magdadive na, bigla-bigla, may binuhos ang mahal na hari. Inutusan niya ang kanyang mga kawal. Binigay po lahat doon ng mga mabangis na isda, gaya ng mga pating, mga crocodile din, no po, mga piranha. Sa isip ninyo, sila po ba'y lumangoy? Wala pong sumali. Nalungkot po ang mahal na hari, pati na ang prinsesa, pati mga tao. Pero bigla-bigla, merong isang tao, simbilis ng kidlat, siya ay nag-dive at nakapunta po sa dulo, no po? At nang siya yumahon, papunta sa tulay, pabalik, lahat ng tao ay palakpakan, pati ang mahal na hari, kasama na po ang prinsesa. Pero nung siya ay palapit na, halos hindi mo maipinta ang kanyang mukha. Ang sabi niya, sabi ng mahal na hari, dahil sa iyong tapang, dahil sa iyong bilis, ikaw ang susunod na magiging hari at mapapasayo ang aking prinsesa. Sabi ng tao, mahal na hari, hindi ko po kailangan ang inyong kaharian. Hindi ko rin po kailangan ng inyong prinsesa. Nagtaka ang lahat at nagsabi ang hari, ha? Hindi mo kailangan yun? Bakit mo ginawa yun? Ano talagang kailangan mo? Anong gusto mo? Ang gusto ko pong malaman, mahal na hari, sino ang nagtulak sa akin? Mga kapatid, tinulak lang po siya, no po? Sa atin din po, kapag buhay na, tinatawag po nilang crisis adrenaline. Kapag nasusunog ang inyong bahay, kahit refrigerator, kaya mo pong dalhin, no po? Mga kapatid, sa inyo pong lahat po tayo, itinulak po tayo sa karya ng Diyos. Sino nagtulak sa atin dito? Kamag-anak mo, asawa mo, kaibigan mo, no po? Pero merong isang nagtulak talaga sa atin. Ito po si Kristo. Welcome po kayo sa kingdom ng Diyos. So maraming salamat. Thank you, Sister Angelica. Welcome po all sa the kingdom of God. Sister Angelica. Hi. Brother, hindi ako ng sa'yo pa umahan kasi medyo nahihilo kasi ako ngayon eh. Nahihilo ka. Okay. Yan ko lang. Kasi nakapag-post na ako na mag-guest ka eh. Kaya nga, ikaw na yun sana pag pinagbabasa ko ng gospel. Anyway, ano po yun? Sige po, pagpatuloy niyo po. Okay. Tapos na po ba? Opo, sige po. Ipagpatuloy natin, no? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Nakilang Diyos ang papagpalang Ama, ikaw ay aming iluhati, tinataas sa oras pong ito. Lahat po ng viewers o mga nakikinig, nanonood dito po sa amin pong prayer meeting on the air o online prayer meeting. Lord, i-bless mo po silang lahat. Lalong-lalo na mga taong may mga problema sa kanilang buhay. Lalong-lalo na mga taong hindi pa nabinyagan, wala pa sa kaharian ng Diyos. O kaya, mga kasama naming mga Katoliko, pero parang malayo sa kanilang pananampalataya. Lord, touch our heart. Touch our lives, Lord. Itintal mo po. Bigay po ninyo yung banal na Espiritu sa bawat isa sa amin. Kailangan ka po namin, Panginoon, lalong-lalo sa aming bansa. Lahat ng mga namumuno, Panginoon, lahat po, ayaw namin ang graft and corruption. Marami na pong nahihirapan. Kay Panginoon, apusin mo po ang mga tao, lalong-lalo mga nanunungkutan. Pati na kami, Panginoon, mga tao, mga magkulang, sa mga tahanan, mga pamilya, mga anak,
I-bless mo po kami lahat. Kapayapaan sa buong mundo, Panginoon. Ito po yung aming inihiling. Tinataas din po naman namin, Panginoon, lahat ng mga may sakit na sa banig ng karamdaman, Panginoon. Kung meron mang cancer, lahat ng sakit, Panginoon, alam namin na halos lahat ng tao ngayon ay may sakit. Ipagisin mo po, i-bless mo po silang lahat, pagalingin mo po. Ang hindi kaya ng doktor, ikaw ang may gagawa at gagawa. Ito pong lahat ay aming hiniling sa iyong matamis na pangalan, Jesus. Amen at Amen. Amen. Maraming salamat po, Brother Noel. Sa ulitin po Amen. So, yan po si Brother Noel, si Val. So, pwede na po kayong mag-out. Amen. So, kung lolobin po ng Panginoon na ibigay ang January 9, 2024, sama-sama po tayong magnilay ng Tuesday Gospel. Maraming pong salamat and to God be the glory.